Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Crisette, Tubong, Pampanga, pero dito ako nakatira sa Liano, Caloocan City. Kasama ng aking mga magulang at kapatid. Marami akong kwentong gustong ibahagi sa inyo pero naisip ko na i-share na lamang muna sa inyo ang kababalaghang nangyari sa buhay ko. Hindi ako writer pero gagawin ko po ang lahat para maging kapani-paniwala at maintindihan ninyo ang aking sulat. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko akalain na mangyayari ito sa buhay ko. Bata pa lamang ako ay nararamdaman ko nang may mali sa paligid ko. Palagi kong nararamdaman na hindi ako nag-iisa. Of course, kasama ko ang mga magulang ko at mga kapatid ko sa iisang bahay. Pero kapag mag-isa na ako, ramdam ko talaga na palaging may sumusunod sa akin. Hindi nagtagal ay nakakakita na ako ng mga anino sa loob ng bahay namin na pag-alagala. At madalas ay nakikita ko yon sa kwarto naming magkakapatid. Samantala, palagi kong sinasabi yon sa mga magulang ko. Pero palagi nilang ini-insist sa akin na imagination ko lamang ang lahat. Eventually ay nasanay na lang din ako sa ganong pakiramdam. Hanggang sa parang nawala na rin yung aninong nakikita ko sa aming bahay. So akala ko ay tapos na. Pero pagkalipas ng ilang taon, nung ako ay nasa grade 9 na, ay isang kababalaghan ang muling nangyari sa akin. First period pala ng hapon to nangyari. Habang nagdidiscuss ang subject teacher namin noon. Lumipas ang ilang minuto, maayos naman ang pakiramdam ko. Himala ding hindi ako nakatulog sa klase kasi madalas akong makatulog tuwing first period namin. So yun na nga, Papa Dudut, habang nagdidiscuss ang teacher ay nakaramdam ako bigla ng ginaw. Pero binaliwala ko lamang yon. Ewan ko ba pero naka-uniforme naman ako ng mga sandaling yon. Napansin ko kaagad na may aninong pag-alagala sa tabi ko. Na para bang nagmamadali pero paikot-ikot lamang sa kwarto ko. Tinuro ko yon sa katabi ko pero hindi raw niya makita. It turns out na ako lang ang nakakakita sa anino na yon. Sa puntong yon ay kinabahan ako. Lalo na nang tumabi na ito sa akin, as in huminto siya sa pag-iikot at parang nakatayo lamang siya malapit sa akin. Pinagpapawisan na ako noon, Papa Dudut, pero sinubukan ko pa ring baliwalain ang nararamdaman ko at nagtry akong mag-focus sa lesson. Pero ayaw akong tigilan ng curiosity ko. Kaya pa simple akong lumingon. Kunwari nagpretend ako na may kukunin ako sa bag ko at nasa likuran ko. Doon ko nakitang nakatayo ang anino. Itim siya pero walang muka. Parang silhouette lang talaga. Nasa likod ko siya at para bang binabantayan niya ako. Pero mukhang napansin ng anino. Nakita ko siya kaya bahagya siyang umatras. Tapos mamayang kaunti ay bumalik ang focus ko sa harapan kung saan nagtuturo pa rin ang teacher ko. Naramdaman kong muling lumapit ang anino sa akin pero sa awa ng Diyos ay hindi naman niya ako sinasaktan. As in parang nagbabantay lamang siya. Mamayang kaunti ay napalingon ako sa bukas na pintuan ng classroom namin. Kinilabutan ako kasi ang creepy ng dating sa akin ng pintuan. Hindi nagtagal ay gumalaw ang pinto kahit na hindi naman humahangin noon.
At doon ko din napansin na may isa pang itim na anino na dumaan bigla like sumabay sa paggalaw ng pinto at kakaiba ito sa aninong katabi ko kasi ito'y may namumulang mga mata. Ang weird lang talaga dahil hindi ko ma-explain ng maayos ang mukha niya. Like medyo nag-loading ako ng ilang minuto. At ang weird ulit dahil parang ako lang ang nakakapansin na gumagalaw ang pintuan. Mamayang kaunti ay bumalik sa pintuan ang aninong may pulang mga mata at sa puntong yon ay nakatingin na siya sa akin. Pero nung akmang lalapit na siya sa akin, yung katabi kong anino ay biglang lumusob sa aninong may pulang mata. Alam mo yun, parang tinulak nung bantay kong anino ang aninong may pulang mata palabas tapos ay parang usok silang naglahong pareho. Papa Dudut, noong araw na yon ay nawala ang focus ko sa mga subjects ko. Kaya noong nag-quiz kami, ako ang pinakamababa. Parang 13 out of 60 lang ang nakuha kong puntos. Hindi ko kasi magawang mag-focus noon dahil sa mga nakikita ko ng araw na yon. Hanggang sa sumapit ang 6:35 PM, yon ang oras ng tapos ng klase namin. Nauna akong lumabas sa mga kaklase ko. Napansin kong madilim na noong mga oras na yon at kakaunti lang ang street lights na gumagana. Papa Dudut. Nung una ay tahimik lang na dinadaanan ko dahil medyo magubat sa gilid ng kalsada namin. Dumaan ako sa isang masikip na eskinita dahil shortcut ito. Paglagpas ko sa eskinita ay naramdaman kong parang may tumitingin sa akin. Hindi ko na lang pinansin dahil wala naman tao sa paligid. In-enjoy ko ang paglalakad dahil madaming puno. Ngunit bigla ko na namang naramdaman na parang may nakatingin na naman sa akin. Doon ako kinutuban. Sa kalayuan ay may nakita akong 3 anino na nakatayo lang sa gilid na bigla ding nawala. Biglang lumakas ang pagtibok ng aking puso. Ang daan na yun lamang ang maaari kong daanan pa uwi. Habang ako'y naglalakad ay hindi mapigilang tumayo ng aking balahibo. Dahil ramdam ko talaga na may sumusunod sa akin. Nang malapit na ako sa eskinita ay bigla itong nawala. Nasa kalagitnaan na ako ng eskinita nang biglang namatay ang mga ilaw. Takot na takot ako dahil wala akong dalang phone. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad nang pagtingin ko sa aking gilid ay biglang huminto ang aking paghinga. Sobrang lakas ng pagtibok ng aking puso dahil may nakita akong anino sa gilid na may hawak na kutsilyo. Dali-dali akong tumakbo sa lubos na makakaya ko. Nang makalayo na ako ay hindi naman niya ako sinundan. Nanginginig ang aking mga tuhod at hirap akong makahinga at gustong humingi ng tulong ngunit hindi ako makasigaw. Dahil sa takot. Malapit na akong makauwi, dadaanan ko na lamang ang magubat na daan. Habang naglalakad ay may natanaw ako sa likod ng puno na isang anino. Nang makita ko yon ay kumaripas ako ng takbo. Binigay ko na ang lahat ng lakas ko sa pagtakbo dahil dinig ko din ang pagkaripas nila ng takbo. Narinig ko ang pagyapak ng kanilang paa, ang pag-apak nila sa mga sanga sa daan at ang kanilang malakas na paghalakhak na tila ba tuwang-tuwa dahil may nabibiktima na naman sila. Habang tumatakbo ako ay bigla akong napahinto dahil may aninong tumatakbo papunta sa akin. Wala na akong nagawa kung hindi ang maiyak at pumikit. Nang pagpikit ko ay biglang tumahimik ang paligid. Hindi ko matanaw ang mga anino. Kaya dali-dali akong tumakbo paalis sa magubat na daanan. Nang nakalagpas na ako sa magubat na yon, ay gumaan ang aking paghinga. Napatingin ako sa aking likod. At doon ko nakita ang 3 anino na ang isa ay may hawak na kutsilyo. Pulang-pula ang kanilang mata na para bang may lubos na galit sa akin. Mamayang kaunti ay may isa pang aninong lumitaw. Nung una ay nararamdaman ko siya sa likuran ko tapos ay nakita ko na lamang na dumaan siya sa tabi ko at tinumbok niya yung 3 aninong may mga pulang mata.
Para bang nakikipagsuntukan at nakikipagbuno yung guardian shadow ko sa 3 kampo ng kaniliman. Sinamantala ko naman ang pagkakataon at nagtatakbo na ako palayo sa kanila. Sa gabing yon ay hindi ako nakatulog. At hindi na ninais na maglakad pa sa daan ng mag-isa. Nagtaka naman sa akin si mama kinabukasan nang mapansin niyang sobrang balisa ako. Kinausap niya ako. Inamin ko sa kanya ang lahat pero sa puntong yon ay parang naniniwala na siya sa sinasabi ko kaya dinala niya ako sa police station. Nagtaka ko. Yun pala ang akala ni mama ay may 3 lalaking gustong gumawa ng masama sa akin kaya dapat ay magsumbong at mag-file ako ng kaso. Akala niya ay mga tao ang humahabol sa akin. Sabi ko ay mga anino. Kaya sa huli, nagtungo na lamang kami sa simbahan at pinayuhan niya akong ipagdasal na sana'y maging maayos na ang lagay ko. Samantala, 2 months bago matapos ang school year ay nagkaroon kami ng teacher and student camp na gaganapin sa Baguio City. 2 days kaming mag-overnight simula Friday ng gabi at matatapos kami ng Sunday ng gabi. Nakarating din kami sa Baguio City matapos ang 6 na oras ng biyahe galing sa Maynila. Umuulan noon tapos ay madilim pa tapos ang lamig ng paligid. Kasama namin ang mga teachers na naka-assign para samahan kami sa patimpalak na sasalihan namin. Sa bukana pa lamang ng tutuluyan namin, may hagdanan at may mga bangkong nakahilera. Sa 3 kwartong nakahilera sa may bandang entrance ng camp, yung kwarto namin. Iba sa boys, teachers at kaming mga babae. 17 kami lahat-lahat. So eto na. Entrance pa lamang ay medyo creepy na ang datingan ng lugar. Ewan ko ba kung bakit pero pati teacher na pangalawa ng nakasali sa patimpalak ay sinasabing wala pa rin pinagbago dahil mabigat pa rin sa pakiramdam. First night namin okay naman. Syempre gala-gala after practice. Hanggang sa second night namin. Maaga kaming pinatulog kasi nga bukas na ang contest namin at kami ang unang magtatanghal. Pero syempre mga babae ang aarte pa. Sabay-sabay kaming naligo dahil malaki-laki rin kasi ang banyo. Kwarto namin may 5 kama na kasya ang 2 tao. Dahil 8 kaming lahat, may isa pang kama na walang nag-occupy. After naming maligo ay nagbihis kami kaagad dahil baka mag-inspection na naman si ma'am at baka mapagalitan na naman kami. Tahimik lamang kami habang nagbibihis para hindi marinig. Katabi kasi namin ng room ang mga teachers tapos yung una ang sa boys. Habang nagbibihis papadudot ay may mga yabag kaming narinig na papalapit sa kwarto namin. So dali-dali kaming pumaroon sa mga kama namin kahit na hindi pa talaga kami bihis at diretsyo talakbong para hindi halata. Huminto ang mga yabag sa tapat ng pinto namin. Kabang-kaba kami noon pero walang nagbukas ng pintuan so baka pinagtitripan kami ng mga lalaki naming kaklase. Kaya lumabas yung kaklase naming mag-isa para i-check. Malaking awang ang ginawa niya para makita namin kung sino ang nasa labas pero wala talaga kaming nakita. Kaya wala lang din sa amin, baka nga kasi yung mga lalaki na naman. Bis na kaming lahat at nag-pray after noon natulog na kami. Hindi ako makatulog noon pero pikit mata ko. Yung katabi ko sa kama hindi rin pala makatulog kaya bulungan kami. Talagang tahimik ang buong paligid, literal na tahimik na para bang mabibingi ka sa katahimikan. Tapos ay biglaan pang maririnig mo ang mga yabag sa labas. Biglaan akong niyakap ng kasama ko. Pareho kaming nanginginig. Tinignan ko ang oras, 11 na mahigit. Grabe naman to si ma'am. Kung magbantay sobrang higpit naman. Huminto ulit ang yabag sa may pintuan namin. Bumangon akong kaunti para tignan kung may anino ba sa pintuan. Magre-reflect kasi yon kasi may ilaw sa labas at patay ang ilaw sa kwarto namin. Pero walang anino akong nakita. Pati katabi ko ay wala. Hanggang sa may kumatok, sasagot na sana ako nang naunahan ako ng kaklase kong malapit sa pintuan ang kama.
"Sino po yan?" tanong niya. Walang sumagot, patuloy lamang siya sa pagkatok ng marahan. 3 beses. Marahang bumangon ang kaklase ko at akma na sanang bubuksan ang pinto nang magring ang cellphone ko. At isa sa teacher namin ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa ako sa pagsagot dahil baka malaman na mga nasa labas nagising pa kami, pero sinagot ng katabi ko. Pero hindi siya umiimik. "Huwag niyong pagbubuksan kung sino man ang kumakatok sa inyo. Galing sa amin yan dito, walang nakita ng pagbuksan ni Sir June ang pinto," sabi ng teacher namin. Dahil sa takot ay biglang sumigaw ang katabi ko, kaya dali-daling inon ng isa pa naming kaklase ang ilaw. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin nang biglang lumiwanag ang paligid at nakita namin si Yan, yung sumisigaw na nakatalukbong at tinuturo ang salamin na malapit sa CR. By the way, maliwanag ang buong labas ng camp sa harapan at maski sa likod. May bintana naman kaya tumatama sa bintana ang liwanag at naiilawan kami sa loob, kaya hindi masyadong madilim ang kwarto namin. Pero wala kaming makita sa salamin at tanging ang reflection lamang ng kama na walang gumagamit ang makikita mo. Naku! Nakaupo siya. Nakatingin siya sa akin. At nakatingin siya sa inyo, Crisette. Hanggang sa nagsigawan ng lahat sa kwarto at nabulabog pati ang mga katabing rooms namin. Dali-dali namang pumunta si Sir June sa amin at tinanong kami kung ano ang nangyayari. Siyempre kinuwento nila ang nangyari. Pero sinabi na lang ni Sir June na matulog na kami at huwag daw kakalimutang magdasal. Mamayang kaunti nang wala na ang guro namin at sarado na ang pinto. Kinausap ko yung kaklase ko tungkol sa nakita niya sa salamin. Nakatingin siya sa iyo, Crisette, para bang binabantayan ka niya, sabi ng kaklase ko. Anong itsura niya? Usisa ko. Hindi ko alam malabo kasi. Para lang siyang usok o anino, sagot nito. May mapupulang mata? Umiling ang kaklase ko sa pangalawa kong tanong. Hindi ko napansin parang anino lang talaga siya. Pero kutob ko, lalaki yung anino. At saka yung posisyon niya para talagang nakatingin sa iyo. Kwento pa niya sa akin. Samantala nakatulog din ang mga kasamahan ko. At ako na lang ang natitirang hindi natutulog. Bumangon ako sa kama. Mamayang kaunti paglingon ko sa salamin ay nakita ko ang anino at para ba siyang nakatingin sa akin, Papa Dudut. Sino ka ba? May bala ka bang saktan ako? O binabantayan mo lang ako? Sabi ko sa nakikita kong anino na nasa salamin. Siyempre hindi ito kumibo pero umalis na siya sa salamin. Para bang sinasabi niya sa akin na ayan, umalis na ako. Huwag ka nang matakot at matulog ka na. Hindi nagtagal ay nakatulog din ako. Sa kabilang banda dumating ang araw ng competition and to make the story short, nanalo kami. Siyempre nag-celebrate kaming lahat pag-uwi namin sa Maynila. Dumiretso muna kami sa fast food. Habang kumakain kami nakita ko ang aninong nagbabantay sa akin. Nakatayo lamang siya sa hindi kalayuan sa akin. Sinubukan ko na lamang itong baliwalain at inisip ko na lamang na baka guardian angel ko ito. At iniisip ko na lang na ilang beses na niya akong iniligtas mula sa masasamang elemento. Una na nga doon sa aninong may pulang mata doon sa classroom namin. At pangalawa sa 3 aninong may pula ding mga mata habang pauwi ako noon sa bahay. Pag-uwi ko sa bahay namin doon nagsimula ang managinip ako ng masama. Panaginip na kahit na sinong anak ay hindi pangangaraping mangyari. Isang gabi habang nasa trabaho si Mama dahil isa siyang call center agent sa May Ortigas. 2 a.m. I was still awake that time at nanonood ako ng favorite kong K-drama na Goblin. Actually favorite naming lahat yung magkakapatid. Hanggang sa naidlip ako ng hindi sinasadya. At doon na naginip na nga ako. Unang panaginip ko ay namatay ako. Sabay iniwan ako ni Mama sa isang abandonadong bahay. Madilim, isang butas ng yero lang na maliit ang nagpapailaw sa malaking kwartong pinag-iwanan sa akin ni Mama. Nagising ako. Niyakap ko ang papa ko sabay hagulhol ng iyak.
Wala si mama kasi night ang shift niya. Di na ako makatulog kaya inantay ko na si mama. Umaga nag-open up na ako kay mama tungkol sa mga hindi ka nais-nais kong panaginip. Magdasal ka bago ka matulog, nakakalimutan mo na kasi magdasal, sabi niya sa akin. Bigla akong napaisip at sinunod ko na siya noong kinagabihan ding yon. Pero iba naman ang naging eksena sa panaginip ko. Namatay na doon si mama at iniwan akong nag-iisa sa isang madilim at puro monsters na nakapaligid sa lugar. Binuhusan ako ni papa ng tubig dahil binabangungot na ako. Niyakap ako ng papa ko habang basa at umiiyak ako. Nagmadaling umuwi si mama pagka-text sa kanya ni papa. Niyakap ako ni mama at sinabi sa akin na tahan na. Tandaan mo, hindi kita iiwanan. Lalong humigpit ang iyakap ko kay mama at lalong bumuhos ang aking luha. Ang sinambit niya sa akin kanina ay ang sinambit niya sa akin bago siya mamatay sa panaginip ko. Hanggang sa umaga na ako nakatulog. Lumipas sa mga gabi at patuloy pa rin ang aking masasamang panaginip hanggang sa nakaidlip na ako isang gabi. Bigla akong nagising, nanunuyo ang aking lalamunan at nanginginig ang aking mga tuhod. Nagmamadali akong buwaba sa unang palapag ng aming bahay nang biglang may dumaan sa harapan ko. Isang figurang puti at aninong itim na magkasunod lamang na parang naghahabulan sa harapan ko. Nanikip ang dibdib ko at bigla akong nahulog sa hagdanan. Narinig nila ang pagkahulog ko dahil kahoy lang ang hagdan at haligi sa bahay namin. Nagising ang dalawang kapatid ko at si papa. Namumutla, may bukol sa noo, may pilay at pagdilat ng aking mata ay puting-puti at wala kang makikitang kahit anong bahid ng itim sa paligid kahit sa gitna. Natakot sila papa at nagsisigaw ng tulong. Nagmamadali lahat ng kapitbahay namin dahil sa sobrang lakas ng sigaw ng mga kapatid ko at ni papa. Lahat sila ay nakasaksi mahigit isang oras na dilat daw ang aking mata at walang kulay itim. Dumating si mama na umiiyak dahil nag-aalala sa akin. May nalaman ako noong umagang yon. Hindi ko alam na ganoon pala ang istorya ko. Hindi ko alam kung anong emosyon ang mararamdaman ko. Maayos na ang pakiramdam ko at nakaantabay sa akin sila mama, papa at pati ang mga kapatid ko. Biglang nagsalita si mama. Doon muna kayo sa labas, may sasabihin ako kay Crisette. Aniya. Lumabas ang mga kapatid ko. Inaasahan kong sasabihin ni mama ay dadalhin niya muna ako sa Pampanga para magstay sa lolo ko. Pero mali ako. Nagulantang ako sa naikwento sa akin ni mama. Ipinagbubuntis pa lang kita, Crisette. Masayang masaya na ako dahil inaasahan namin na lalaki ka. Ayaw sa'yo ng lola mo kasi pangatlo na daw ikaw at marami na siyang apo. Sinabi niya sa akin na ipalaglag kita pero hindi namin magagawa ng papa mo yon. Kaya nagpasya kaming buhayin ka. Total ay maayos naman ang trabaho ko at trabaho ni papa mo. 8 months ka pa lamang sa sinapupunan ko nang sinugod na ako sa ospital dahil sobrang sakit na ng tiyan ko. Doon nalaman ko, nakambal pala kayo ng kapatid mo. Oo, may kakambal ka, Crisette. Kakambal na lalaki. Pinapili ako ng doktor kung sino ang pipiliin ko. Siyempre mahirap para sa akin. Pero sabi ng doktor ay mas okay na ikaw dahil mahina na ang baga ng kambal mo. Malusog at mataba ka noong nailabas kita. Tuwa at lungkot ang naramdaman namin ng papa mo noong nalaman namin na hindi na talaga kinaya ng kambal mo. Bigla na lamang akong naiyak. Hindi ko alam pero ang sakit-sakit. Napagtanto ko na kaya ako nananaginip ng ganon ay dahil sa kambal ko. Pinakita niya sa akin ang naranasan niya. Kung nabubuhay siya ngayon, siguro ay best brother ko siya. Hanggang sa may na-realize ako, yung aninong nagbabantay sa akin, hindi kaya kapatid ko yon. Mamayang kaunti ay lumitaw ang anino sa hindi kalayuan at parang may gene-gesture siya sa akin na tama ang sinabi ko na siya nga ang kakambal ko. Luminaw na sa akin ang lahat. Magmula noon ay hindi ako nananaginip ng masama. Kaya pala ganon sila kaingat sa akin.
Masaya ako kasi nalaman ko na nagkaroon ako ng kakambal. Hindi ko alam pero baka inaantabayanan niya ako habang sinusulat ko ito. 19 years old na ako at ganun din siya. Samantala sinabi sa akin ni mama na sa likod ng aming bahay nila nilibing ang bangkay ng kakambal ko. Kaya simula noon ay palagi ko na siyang pinupuntahan sa pinaglibingan sa kanya. Nagpapasalamat ako kasi palagi niya akong inaalalayan at sinusubaybayan. At higit sa lahat ay pinagtatanggol niya ako sa mga masasamang elementong gustong manakit sa akin. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po in advance kung mapili po ninyong itampok ang aking kwento. God bless. Lubos na gumagalang, Crisette. Maraming salamat kay Crisette sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Nakakalungkot namang malaman na dumating pala sa punto. Ang mga magulang mo kung sino sa inyo ng kapatid mo ang pipiliin nilang mabuhay. Masakit yon para sa isang ina dahil walang magulang ang naghahangad na mapahamak o mamatayan ng anak. Pero on the other hand ay talagang mahal ka pa or mahal ka ng kapatid mo dahil hanggang ngayon ay binabantayan ka niya at pinagtatanggol laban sa mga masasamang elemento na gustong manakit sa iyo. Kahit na magkaibang mundo ang ginagalawan ninyong magkapatid, hindi siya nakakalimot bilang isang kapatid at kakambal mo. Our suggestion is that palagi mo siyang ipagdarasal nang sa ganon ay maging payapa na rin ang kaluluwa niya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.